Magandang araw sa bawat isa sa atin at dito sa ating lugar, sa ibang lugar na puwedeng nanonood o manood yung isang tao, maybe tanghali, hapon o kaya gabi. So, we're greeting everyone in the name of the Lord Jesus Christ. This is Worship Sunday, and this is an exciting day to giving our gift to the Lord for ourselves. Gaya ng sabi sa Roma 12 verse 1. In Romans 12 verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer yourselves as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable act of worship. So today is worship day, and I'm glad in my heart that I can share with you the truth about what God would want. So, unang-una po sa lahat, ang ating topic, as you can see, the Spirit and the truth. Okay? And as the Bible is saying, dun sa John 14, which we will be reading very soon, so from 15 to 31, ito po yung introduction ng magaganap na pagbabago, no? Dahil mamamatay si Jesus at meron po siyang pinramis bago pa siya mamatay. He knows already what to say to the people who are following him, yung mga disciples, and yung mga tao po na nagsisikap na maunawaan yung mga kababayan niya na kasama noon na nakakita at naka-witness sa kanya when he was down here on earth together with man. So, ngayon pong araw na ito is a blessed one because we will be talking about spiritual matters. And this is all about the spirit of truth. Ang espiritu ng katotohanan, no? Pag sinabi mong espiritu, it's something na hindi mo nakikita, no? And God gave us something which is reasonable enough para maintindihan natin na meron pong espiritu. Pareho ng sinasabi natin yung wind at yung aking salita na may kasamang hangin. Hindi po ako mahangin, ano? Ibig sabihin, when there is breath coming out of you, when you speak, meron pong kasamang hangin na ine-exhale mo. So you're sending the message coming from the breath or the wind that is coming out of your system. So ito po yung makikita nating katotohanan, hindi po nagsisinungaling ito. At makikita rin po natin yung katotohanan na mga hindi natin nakikita kapareho ng roots of a plant, no? Na makikita natin yung external visual ng isang puno, but you cannot see what's happening underneath, how it's getting its nourishment, how it's being built through the years to be a strong tree that you will see that even in the fiercest storm or tempest that will come, hindi po ito natitinag, especially the tree that is the oak tree or yung the tree na sinasabi sa Bible, yung cedar tree, no? The tree of God. Okay, so punta po tayo sa ating topic, which is the spirit of truth. Ang spirito ng katotohanan. Alam niyo, pag sinabi natin spirito, gaya na nasabi natin, napakahalaga na maintindihan, no? Yung sinasabi ng Diyos dahil marami pong tao hindi nakakaunawa kung ano yung what's happening around. They are just aware of the present, what they want, what they intend to do in this world. Okay, so let us look and dive at the truth of God coming from the Spirit of God, which is the truth of His Word. Okay? Malalaman po natin na yung pinanggagalingan po ng sinasabi ko na salita ay coming from the Spirit of God, which is the Word of God. And we will find that out soon enough.
Okay, so let's dive in. So, umpisa ko po muli sa Genesis ano na sinabi ko po na topic ng mga unang mga segment. And I hope that you will follow those segments so that you will find out kung ano yung mga tinakil doon, ano, so that you can see more clearly what human or humanity is like, no? Kung bakit tayo nandito, anong purpose ng ating buhay. So let us dive to Genesis 1:1. Sabi rito po, no, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So coming from God, kita natin nilikha niya ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos. At sabi sa verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So dito makikita natin yung tatlong bahagi ng Diyos, ano? At ito yung Diyos na lumikha, ang Diyos na Espiritu, na siya ay dumating at siya ay kumikilos. So paano po kumikilos ang Espiritu? Ito ay sa pamamagitan ng wind. So yung wind po makikita natin na ito po ang kumikilos sa ibabaw ng tubig. At yung verse 3, makikita po rin natin na nagsalita na ang Diyos. No? Nung nagsalita siya, nag-create po siya ng liwanag at nagkaroon nga. So ito yung patotoo coming from the Old Testament that our God is three-part and one God na sinasabi natin tatlong bahagi. At tayo po bilang created ng God, tatlong bahagi po tayo supposed to be. Kung buo na tayo, no, kapareho ng ating pong pag-uusapan, makikita natin na three-part whole, no, ang kinreate ng God. Who is, sino po? Si Adam, okay, and Eve. Sila po ay three-part whole. Isa po silang nilikha ng Diyos, ngunit meron po silang tatlong bahagi. At I want you to look at the segment dun, para natapos na, para makita po natin kung ano ibig sabihin ito. Now, let's skip dun sa Genesis 1:1 to John 1:1. Si John po nagpatotoo nito, no? Sabi niya, ng pasimula ay naroon na ang salita. So, from verse 3, sinasabi niya na naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. So, bakit kasama ng Diyos? Parang ako, yung sinasabi ko, no? Kasama ko. No, yung mga sinasabi ko na pinapahayag ko sa inyo, na sinesend ko when I'm communicating with you. Ito po yung salita na hindi natin nakikita, invisible. Okay? But you can understand it. You know that I'm saying something because it's coming out of my system at makikita po natin na ito pong salitang ito ay nagmumula na kasama ko. No? At gaya ng Diyos, sabi rito ang salita niya ay kasama niya noong pang-una. Okay? So, sa John chapter 1 verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Okay? So, settled tayo po dyan. At yung pangatlo po, pareho ng verse 2, naglikha. No? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng salita. So, anybody can create something, chaos or whatever, chismis, no? Because of words that come out from a person. And yung lumalabas na salita sa isang tao will either make him or break him, or even make others have something to look forward to, pero pwede ring masira sila because of what you have said. Okay, so, kung ano yung nililikha at nagpasimula, sabi ng Diyos, ay nilikha niya ang lahat ng bagay at ito ay mabuti sapagkat ito ay nagmumula sa kabutihan ng kanyang puso because God is holy and there is no sin coming from Him. Wala pong kasalanan at wala pang kasalanan ng mga panahon na makikita natin sa Genesis 1. Ngunit dito po sa ating
nakikita, no? Meron pong sinabi ang Diyos na propesya na darating. At yan po si Jesus. At sabi po sa Isaiah 11:2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Okay? So, sino po yung pinag-usapan dito? Si Jesus po. Yung Spirito ng Panginoon shall rest upon him. The Spirit of wisdom, tandaan po nyo, understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. So ito po yung makikita natin, no? Itong bahaging ito na 7, no? And we will study that this issue later on, no? But today, let us focus on what the Spirit is saying to the Lord na darating, no? And it is the Holy Spirit, and siya po yung sinasabi na pumunta rito sa lupa noon upang lahat ng bagay na ito ay mangyari o matupad. So the Holy Spirit is part of God, and the Holy Spirit is the person of God, just like Jesus Christ is part and one part of the whole of the Godhead. Okay? So we have also the Spirit of faith na tackle po natin yan last time. Ano po yung Spirit of faith? Ito po yung Espiritu na nasa pananampalataya. Okay? So ano yung pananampalataya? Simple po ang sinasabi ng Bible. Faith is something coming from God. Faith is what He has given. Paano po mangyayari yung faith? When you listen to the Word of God, when you hear the Word of God, you will know when the Word is coming from somebody who is great. Okay? Because yung paniniwalaan mo dun sa sinabi, ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Okay? And this Spirit gives life. So, ito pong Espiritu na to, as we will look into that a little later on, makikita po natin that ito po yung Espiritu na nagbibigay buhay. So, ano po ba yung sinasabi tungkol dito sa Spirit of Truth? Una, tignan po natin kung ano yung Espiritu. Sabi natin kanina, ang Espiritu po ay ang breath. Ito po ay ang wind. Ito po yung sa Genesis 1 na pumunta rito. So, ang sinasabi po sa atin that God, as what we have discussed dun sa segment again noon, nung umpisa, na nag-create ang Diyos, no? Naglikha siya. At yung first man na nilikha niya, si Adam, is a living soul. He became a living soul. Why? Because hiningahan po siya ng Diyos sa nostrils niya, no? And he became a living human soul. Okay? So, ano ibig sabihin ng soul? Oh. Di ba na pag-usapan na po natin, ang soul content is the mind, the will, and the emotion. So, living soul, buhay siyang may relasyon sa Diyos dahil kumpleto po siya. Three-part whole. The last Adam became a life-giving spirit. So, dahil po sa kasalanan na dumating, kailangan may gawin ng Diyos upang ang tao ay maligtas. So, may dumating po, yung last Adam, at yung Adam na yan ay si Jesus Christ. Okay? And He is the life-giving spirit. Okay. Tulad ng sinasabi ng Bible, He is the Spirit of truth, is in Him and with Him, and the Spirit, life-giving Spirit is the Word. Okay? So, the last Adam is Christ. So, dapat pong nating maklaro yan, ano? And dito po sa next slide natin, or next picture natin, is the wind, the breath of God. So, that's a question, ano? So, Genesis reveals to us na yung mighty wind that swept over darkness of the abyss, no? Sa kalaliman, abyss. Before creation, sabi sa Genesis 1:2, the wind
sa Hebrew word po ay ruah. Ruah is the spirit or breath of God. Out of this chaos, God's spirit breathed everything into existence. So pareho po nang lumalabas sa akin, yung mga sinasabi ko po ay napipicture po natin sa ating isipan dahil pumapasok po sa atin yan sa sistemang create ng Diyos sa atin upang tayo ay makarespond. Okay? And brought forth life. So dito po makikita natin na buhay ang tao na nakakarinig, nakakaunawa, nakakaramdam, kung ano yung sinasabi at yung order and beauty of what God has done to the life of a person who is now living here on earth. Okay? Kaya lang, yun nga po, something came along and that is the barrier na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. At dumating yan nung dumating ang kasalanan at kamatayan sa buhay ng tao. Therefore, talking about the spirit or the wind or the breath of God, sabi po rito sa Bible, dumarating po tayo sa point na dahil hiwalay po ang tao sa Diyos, paano po ba natin malalamang tayo ay hiningahang muli ng Diyos? Okay? Dahil nahiwalay ang tao sa Diyos, wala po siyang relasyon sa Diyos, at makikita po natin siya ay malayo sa Diyos. Okay? So, kung ganoon, kung siya ay malayo sa Diyos at wala po siyang kaligtasan because of sin and death, he will go to hell. Wala na pong lunas dyan kundi magpunta ang Panginoong Hesus. Okay? So, gaya ng kapanganakan, ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So, meron pong pinapanganak ayon sa Espiritu. Ipinanganak tayo ayon sa laman. Meron tayong Espiritu noon na hiwalay sa Diyos, si Adan at Eva, dahil sila po'y nagkasala, na wala po ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng lahat ng tao dahil sa kanilang kasalanan. At dahil dito, sa kasalanan ito, kailangang mangyari ang bawat tao ay panganak ayon sa Espiritu dahil diyan manunumbalik ngayon ang relasyon ng Diyos at ang tao na nawala. Okay, so dito po, ito po ba'y katotohanan? The Spirit cannot lie. As sabi po sa 1 John 2:21, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Okay, so, coming from God, who can never lie, alam natin na yung buong katotohanan at pawang katotohanan para tayo nasa korte, ang pinaka-truth na sinasabi dito is yung actuality, yung trust, yung accuracy, yung believing in the right ethics and faith. Okay, dito natin nakukuha yung truth ng faith. Truth dun sa faith na pinaniwalaan mo yung sinasabi ng isang tao. Mas lalo pa, sabi nga dun sa John na nabasa ko na you believe the witness of man. Sabi ni John, mas dapat nating paniwalaan at panampalatayanan yung sinabi ng Diyos kaysa sinabi ng tao. Dahil lahat ng tao ay we are born sinungaling. Lahat po tayo ay may kasinungalingan at ito po ay nag-uugat sa atin because all of us are sinners, separate from that. So, kung ganon, yung katotohanan po ng salita ng Diyos na nais niya na masave ka, na nais niya maintindihan mo yung pinaka root cause kung bakit hiwalay ang tao sa Diyos, nais ng Diyos na manumbalik sa tao. At marami po na hindi nakakaalam nito, dahil hindi niya alam kung ano yung wala sa kanya. Sabi po natin, man is three-part whole because nung una po si Adan at si Eva, ginawa ng Diyos na perfect before His eyes because
wala po silang kasalanan. But when sin entered, alam po natin na nahiwalay tayo sa Diyos. Ngayon, ito po yung John 16:13. Ayan. Ano ka magandang aspeto na sinasabi na ng John 16:13. Okay? The Spirit of truth is what? Okay? Pag dumating yan, however, when He, the Spirit of truth, has come. Okay? Dumating na po ba yan ng time na yan nung sinabi ni Jesus? Hindi pa siya mamatay niyan eh. Sabi niya, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. So, in other words, nung nahiwalay ang tao sa Diyos, wala po siyang guidance. Wala po siyang direksyon sa kanyang buhay. And even today, alam niyo po ang tao suntok sa buwan. Dahil yung trabaho niya suntok sa buwan, yung kanyang pagpunta sa isang lugar, hindi mo alam kung makatatilok siya o kung ano mangyayari sa kanya. Eh lahat po ng nangyayari dito sa mundo, puro suntok sa buwan. I coined that word because dun sa aking minamanage ng mga banda pag sinabi mong kailangan mo ng trabaho, ang trabaho namin because weather yan. Okay? But if you're popular, hindi suntok sa buwan yan because people will look for you to book you or even get you as their talent. Okay, so He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you things to come. Wow, ganda. No? So, kung ano yung naririnig niya, sasabihin niya sa iyo. At sasabihin niya sa iyo kung ano mga nangyayari sa mga panahon na to. He will tell you things to come. Di ba maraming beses hindi natin dahil bulag tayo dun sa mga bagay na mula sa Diyos, hindi natin naiintindihan what will be coming because of what we choose to do, what we have decided to dwell upon, na akala natin maganda at tama sa ating pananaw, sa ating paningin, ito yung course na mangyayari sa akin. But, in the long run, makikita natin at the end of the road is what? The truth of what will transpire because of your decision. Okay? Because of your choice. And you will fail. Okay, so ganun po yung sinasabi ng Diyos. Everything is a failure for us because we do not have the Spirit of God who will guide us. Brothers and sisters, in the Lord, if you are already a born-again Christian or if you have received Jesus in your heart, ang question po dyan paano ba natin tinanggap si Jesus? Paano ba dumating sa atin yung Espiritu ng buhay na nangyari kay Adan at Eva noon na sila po ay si Eva at si Adan ay hiningahan ng Diyos upang mabuhay. So, ganun din, kailangan bumalik yung hininga ng Diyos upang tayo ay ipanganak na muli. At doon po tayo tutungay sa susunod nating segment. Meron pong Lord's Table. So, let's pray. Thank you, Lord, for this time. Thank you for your message. Thank you that we have this chance, Lord, to do this ritual, Lord, until the time when we will be with you in heaven, Lord, and have the same event. But that time, Lord, kasama ka namin, and you will be the one who is there, Lord, to make us feel the warmth of your love and your mercy, your grace that has been granted to us because we are with you already. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen.